At ayun na nga mga master, magandang araw sa inyo. Meron tayong bagong pag-uusapan. Nahihilig ka ba sa bisikleta? Tara, mabilis lang to. Bago ka bumili ng bisikleta, bibigyan muna kita ng payo, ha? Tara, ako po si Papa Jack. At tayo to sa Bike Talk with Papa Jack. May mga gustong magbisikleta ngayon. Kaya lang ang problema, hindi nila alam kung ano yung bisikleta ang kukunin nila. At hindi nila alam kung sigurado sila sa bisikleta ang kukunin nila. Ang number one dyan, master, kung nahihilig ka magbisikleta at na-influensyahan ka lang ng kaibigan mo, isipin mo muna kung ano yung gusto mong mangyari. Kung gusto mo ba ng mabilis, kung gusto mo ba ng chill ride, kung gusto mo ba ng extreme. So may iba't ibang disiplina ang bawat pagbibisikleta natin. Hindi ko may dalawang gulong, yun na yun. Tendency kapag tayo ay nagmadali sa pagbili ng bisikleta, ang mangyayari niyan, dahil gusto lang ng kaibigan mo, dahil mga kaibigan mo gano'n ang gamit, gravel bike ang gamit, MTB ang gamit, road bike ang gamit, mangyayari, pag hindi mo nagustuhan, magpapalit ka, di ba? Ngayon, pag na-realize mo, hindi ka pa pala soul, hindi pala ikaw yan, hindi pala ikaw si MTB boy, hindi pala ikaw si gravel boy, hindi pala ikaw si road bike boy, ang gagawin mo, magpapalit ka ulit. So ganito ang gawin mo, master. Ito ha, payo ko lang to, tip ko lang to ha. Kung sakali man na ikaw ay mahihilig magbisikleta, ang pinakamabuti mong gawin ay obserbahan mo na ang sarili mo kung ano yung bibilin mo. Huwag kang magpapadala sa mga kaibigan mo na ito dapat ang maganda, ito dapat sa'yo. Huwag mo na magpadala doon. Pakiramdaman mo muna yung sarili mo kung anong discipline yung talagang gusto mo para iwas gastos ng sobra-sobra. Pero ako, nung nagsimula ako magbisikleta, nagsimula talaga ako bisikleta kasi BMX kasi gusto ko talaga yung BMX. Pero ang una ko nagamit, road bike, racer. Pero sabi ko sa sarili ko, hindi ako yung road bike. So ginawa ko, nagpalit ako, nag BMX ako. Yun, nakaramdam ako doon ng ahon. Bata pa lang ako, gusto ko talaga puro ahon. Pag nakakaahon ako ng matindi sa amin sa San Pedro, Laguna, sa may United, pag nakakaahon ako dyan sa may Alaska, talagang ano yun, masaya kami, nakakatatlong ahon pa kami doon. Bababa kami, tapos babalik ulit. Ganun yung ginagawa namin. So, ako, talagang nung una pa lang, gusto ko talaga, ayoko ng pabilisan. Ayoko ng speed sa bike. Pero pagdating sa motor, kasi nagmotor ako, bumarera talaga ako nun kung nagmotor ako. Kaya, bakit masarap mag-bike? Mas masarap talaga mag-bike. Talaga ba? Bike to work ka, kuya? Bike to work? Ingat ka, kuya, ha? Ayos. Pero malaking advantage din. Maraming advantage din na magkamali ka sa pagpili mo ng bisikleta. Alam mo bakit? Kasi hindi mo mararanasan at hindi mo masasabi kung masarap ba yung bisikleta na yun o hindi. Kung masarap ba magkaroon ng ganong bisikleta o hindi. Yun ang advantage nun. Wala pala bike lane dito sa Mindanao Avenue. Hanggang doon lang sa may congressional yung bike lane. Magaling sa Mindanao, nawala. Kaya bakbakan pala dito. Pero ako, para sa akin masasabi ko para safe sa pagpili ng bisikleta, pinaka the best, bumili muna kayo ng MTB. Bakit MTB? Kasi sa MTB pwede kang makapag-create ng kahit anong discipline na bisikleta. MTB mo, pwede mo siyang gawing pang touring bike. MTB mo, pwede mo siyang gawing hybrid. Yung MTB mo, kung naka-hardtail ka, pwede ka mag-trail. So marami ka pagpipilian. Kung gusto mo nang mabilis, pwede ka mag-hybrid. Pwede mong i-set up as hybrid. So malaki yung advantage pag nag-MTB ka. Marami ka magagawa. Dumalan tayo dito dahil pinabalitaan ako, may masarap daw na kape rito.
Tatanong natin kung may masarap na kape rito. May masarap daw na kape rito, kaya talaga. Gano'n daw kasarap? Gano'n sarap na nga. Gano'n kasarap? Ate Des! Napadaan lang ako. Bakit naniligaw ka? Kasi balita ko may masarap daw na kape. Meron talaga. Gano'n kasarap yung kape? Masarap na masarap. May masarap daw na kape rito. Dito sa Sarapan Bike sa Mindanao. Mas masarap. Ito lang din dinayo mo eh. Mas masarap yung kumakanta. Right, tikman na natin. Dito sa Master nga pala. Napadaan lang tayo. Pupunta tayo ng Mindanao. Master. Master, apa na Master? Papa Jack! Papa Jack. Si Rafi Miranda from Stingray. Nakikita ng karaniwan. Akala nila pag beginner ka, veterano ka. Wala sa veterano tsaka sa beginner yan. As long as masaya ka sa ginagawa mo pagbibisikleta, yun ang pinaka-the best. Diba? The best. Galing talaga. Papa Jack yan eh. Si Ma'am Gina, ano yun lang si Ma'am Gina? May Facebook page ka ba, Ate Gina? Follow po kayo. Sige. Hindi, ikaw. Meron ka ba? Meron. Si Ate Gina. Gina. Karen daw, Karen. Ate Karen. Gina na lang. So, andito tayo ngayon sa sarap mag-bike. After 40 minutes, wala pa rin yun ako. Hindi. Ito na lang. Sea salt latte. Alam niyo na. Made by Ate Des. Anong inspiration nito sa paggawa mo nito? Yung pagmamadali. Uy, pinadali pa kita nun 40 minutes. So, ano ba? Picture kami, Des. Ito. Tara. Ito yung mga ano natin. Mamaya i-update ko kayo kasi palamig na tayo ng konti. Titikman na natin tong house coffee ni Ate, ano. Ito ni Ate Des. Ginawa to sa ano eh. Ginawa daw to sa Smile. So, tingnan natin kung masarap. Tingnan natin, ha. Kung gusto nyo ng blend na bahay blend. Tama ba yan, di ba? Bahay blend. House blend, di ba? Kasi how eh. Oo, pero okay. House blend. Pero hindi ako isupan. Ano ako? Teka. Mix. Hindi pa bumababa yung espresso. Hindi pa bumababa eh. Full pipita mo ba? Hindi nga eh. Ay! Pero- Yung tissue. Sa pagbibisikleta, huwag kayong matatakot pagkamali sumubok. Sumubok ka ng road bike, sumubok ka ng mountain bike, sumubok ka ng fixie, ng fat bike, ng carbon, ng bakal, lahat. Para at least ma-experience mo lahat. At doon ka makakakita ang makakaramdam na kung ano yung gusto, kung ano talaga yung gusto mong bisikleta. So, sa akin, pinaka-suggestion ko mga master, gaya nung sabi ko kanina, MTB ang pinaka-gabi. Try nyo muna. Huwag muna kayo maghangad ng mamahalin kagad. Try nyo muna yung mga mid-range. Kung talagang hindi nyo kaya mag-budget meal. Kasi syempre, may mga kanya-kanya tayong kakayahan eh, diba? Kung hindi nyo kaya mag-mid-range, mag-budget meal kayo. Kung hindi kayo nanghihinahin sa pera, at gusto nyo agad, show off kagad, edi mag-high-end na kagad kayo. Kaya lang, yun lang ang consequence nun. Ang consequence nun, kapag hindi pala yun ang genre nyo, ibibenta nyo. Kasi tandaan nyo, pagka nagbenta kayo mga master, pagka bumili kayo ng bisikleta, pagbenta kayo, automatic yan. Paglabas sa bike shop yan, less 30% kagad yan. Less 30%. Plus, usage, months of usage, years of usage ng bisikleta na gamit ko. So yun ang mangyayari dyan. So pababa ng pababa. Yun lang yun. Iilan lang kasi yung mga tatak ng bisikleta na may mga resale value. Yung mga resale value niyan, talagang bababa lang siya ng 30%. Kahit pa sabihin mo ilang taon mo siya ginamit, ilang months mo siya ginamit, ang tanong pa rin dyan, anong brand, di ba? Anong model, diba? So yun ang labanan dyan. O yun, ayun na, saglit lang yun mga master, ha? Para at least kahit paano meron kayo makuha tips natin. So shoutout nga pala dun sa mga bago natin subscriber, bago natin mga tagapakinig at taga-subaybay.